Ay, marami tayong masasabi dyan. Kumbaga, huwag ka magbato ng putik kung ikaw ay nasa putikan. Samantala, sa rally naman ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administration Slate, wala nang sinabi ang Pangulo Marcos patungkol sa mga kandidato na inutusan lang na mag-deliver ng suka. Pero may patama pa rin ito na nagkakandara pa raw ang ibang partido na mabuo ang 12 kandidato. Kasi ito yung pinagmamalaki niya. Sila lang daw ang may kandidato mula sa may pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa. At bahagi din ng speech ni BBM sa naturang rally, sabi niya, and I quote, tinitingnan po natin ang ibang mga partido na nagkakandara pa po at sila tagahanap sila ng kandidatong hirap na hirap silang kumuha ng miyembro at hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa na kompleto po natin yung line-up. Madali lang po ang sagot dyan dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama. Sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may paninindigan. Hindi dito pagsasama para magtulungan lamang, para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may paninindigan, na sila ay kapit-bisig, na tutulong at gagawin ng lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Kaya naman malakas ang loob ko na mangampanya po sa inyo dahil pagka naman ang kinumpirmahan o kinumpirma naman ninyo ito, ang ating mga kandidato, ikumpara naman yun doon sa mga iba, ay wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Pag kikilatisin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po at napakaganda po at napakatibay ang kanilang kakayahan. Wala sa kanila may pahid na problema. Wala sa kanila, wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Ito ay hindi lamang sila ay magaling. Sila ay mabubuting tao, sila ay mabubuting nagseserbisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid na dugo dahil sa tokhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pag-aabuso na binulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ng pandemya. Binayaan ang magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan noong panahon ng COVID. Wala sa kanila ang nagsip-sip po sa China. Kaya po, makikita po natin sa malinis po ang record nila. Ano ang masasabi mo sa pahayag na yan ng Pangulong Bongbong Marcos? Pero sabi niya, nagkakandara pa. Nagkakandara pa daw para mabuo yung 12. Mabuo yung complete slate daw. Dapat tinignan niya yung pagkakandara pa ng mga slate ng kanyang administrasyon. Pag isusuriin mo yung mga kandidato dyan, puro mga anti-Marcos dati yan eh. Biglang nagkandara pa kasi in power siya. O, di ba, merong isa dyan, nagkakandara pa, na umalis, kuno, sa administrasyon. Ang kapatid niya, wala nang ginawa, kundi banata ng administrasyon. At nilalarawan niya na siya'y alay ng mga Duterte, kay Inday. Kung ano mga sinasabi niya. Pero nagkakandara pa siya nung magkaroon ng proclamation stage. Taas din ng kamay. Merong isa dyan. Ang sinasabi niya, malinis, so forth and so on. Pero yung isang kandidatong senador dyan, siya ho ang nagsulong ng, magkano? Nag-umpisa sa ilang bilyon, 24 billion na building ng senador, mga senador, 24 senador. Nagsulong ho siya ng panukalang batas at nag-budget hanggang lumobo na, naging 32 billion pesos ng isang building ng Senado para lang doon sila mag-opisina. Anong klase? Paano niyo sasabihin? Marami pa, marami pa. May isa nga dyan, di ba? Minumura ng gusto si Marcos. Pero yun, kasama niya. Ay, marami tayong masasabi dyan. Kumbaga, huwag ka magbato ng putik kung ikaw ay nasa putikan. Okay, kasi grabe no, parang boomerang eh. Isang ganun niya, mas malakas yung balik sa kanya. Pero alam mo, Attorney Sal, hindi ko kasi masyadong mag-gets bakit sinabi niya wala kahit anong bahid yung mga kandidato niya. Kasi lahat sa kanila may mga issues na kinakaharap din. At saka yung iba din sa kanila, yung mga, alam mo kasi, huwag ka kasi magsabi sa social media, sa harap ng media, na kahit anong negative sa isang tao, na in the future magiging
bahagi ka ng slate niya. Backlash ka nila. Like si former Senator Pacquiao. May mga interviews kasi siya when he ran for the presidential election against. Sinusukan niya si McQueen diba? Jr. And then, suddenly, pinupuri niya ngayon. Pinupuri niya ngayon. Marami dyan. Yung isa dyan, yung tatay niya. Di ba? Kontrang-kontra yun. Anti-Marcos na anti-Marcos yun. Tsaka, attorney siya, like si Abalos, baka bad shot siya ng mga tao sa especially sa Davao City after and sa KOJC. At sa lahat ng Pilipino na naka-witness dun sa KOJC siege, siya yung mastermind doon, Attorney Sal. For us, siya ang mastermind doon sa nangyaring KOJC siege. Kahit sabihin nilang hindi, pero nung lumantad na si Pastor, kung ang dami niya na sinabi at gano'n din si BBM, tapos sabi nila wala daw silang kasi sinusunod lang daw nila yung batas na hulihin si Pastor. Pero in a brutal way na ginawa nila, Attorney Sal. Kaya nga gusto ko na abolish ang Congress Dahil, alam mo maganda yung column ni Tony Lopez. Ito daw mga kandidato ngayon. Kung sino man ang lalabas sa kanila, on both sides, it doesn't look like that the Senate will be better or the Senate will be far worse. Biro mo yun, it will not be better and it will not be far worse. That's an indictment of the kind of candidates that we have ngayon. Ayan, sinasabi ni Tony Lopez. Well, Attorney Sal, yun ang masasabi ko ngayon, Gayahin niya na lang si Pastor. Tama, palagi siyang programa. Ganun na lang. Si Bongo, kumusta nga pala si Bongo? Pinagmalaki niya yung malasakit. At least yun, meron. Kumbaga, yun ang tinatawag na kaya res nagagamit ipsa niya yung loquitur. Mr. Malasakit niya. The thing speaks for itself. Yeah. Or, alam mo kasi, Attorney Sal, si Pastor Apollo Sikibuloy, kahit recorded video lang yun sa kanya, ang hinighlight niya, exactly, may sustansya. Ang hinighlight niya, resibo niya, Attorney Sal. Keeps reminding the public na may resibo na siya. And that's why, subukan niyo naman yung taong may resibo at hindi yung idinadaan lang sa popularidad, occasion na meet nila personally yung candidate na hawakan yung kamay nila, dahil yun na yung magiging basehan nila. Kasi Attorney Sal, sa lahat ng mga kandidato na tumatakbo sa Senado, si Pastor lang nagsasabi na no corruption, he is for death penalty, and he is serious in making this country a first world country. Saan ka nakarinig ng ganyan, Attorney Sal, sa mga kandidato ngayon? Sa kanya lang? Sa kanya lang, exactly. Teka muna, kumusta kumusta naman yung speech ni Presidente ng PDP? Robin Hood Padilla. Yun, nakiusap talaga siya, di ba? Sabi niya sa public na siya, si Senator Bato, and Senator Bongo. Tatatlo lang sila sa Senado. Tatatlo lang sa Senado. Kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng tulong. And he's making an appeal sa public na ito yung lineup nila sa PDP at ito yung magiging, kumbaga, sila ang maging katuwang nila para isulong yung mga magagandang plataforma at programa ng PDP. Yun yung sinabi niya kasi 'di ba nung unang part pa lang na-frustrate nga siya kasi gusto niya isulong yung federalism and mismong kasama niya sa PDP hindi siya sinusuportahan. To the point na parang he was thinking na umalis ng PDP at that time, di ba? If you remember, Attorney Sal. Di ba nag-resign siya? Pinakiusapan na bumalik. Eh, alam mo naman, in fairness to Senator Robin, Attorney Sal, nung yung mga sinabi niya kasi sa campaign, katulad din siya ni Pastor ayaw niyang hindi makadeliver. And si Senator Robin, nakita ko na kapag may sinabi siyang may pinrama siya sa public that he is for this, gagawin niya ang lahat na kanya makakaya to be able to deliver that promise. Kaya araw-araw, aga-aga yung Senado, aral ng aral. Okay yung batang yan. It just shows, Attorney Sal, that he is really serious sa kanyang trabaho as a senator. Correct. And saan ka pa nakakita ng ganyan, Attorney Sal? That they are really serious to deliver their job as a public servant. Hindi yun
naging tumakbo ka bilang senador o congressman because you're aiming for that position because of wealth, fame, power. Sana hindi ganun, attorney. Sana hindi ganun consideration ng mga tumatakbo. Kaya yun na lang, si Pastor Kibuloy at si Bongo, yan ang mga walking testaments of public service, even Na may not in resibo. power.